Uli mo.
advanced TV. Kaya po bakasyon po ng grade 1, baga, laro na po ako, uwi ng bahay, laro, at walang kapusang laro. Kaya nung sumapit po ng grade 2 po ako, bagagat nandun pa rin po yung binigay ng katalimuhan ng ating Panginoon sa akin. Pero, kumbaga, masasabi ko po na hindi na po siya katulad ng grade 1 po ako. So, nung grade 1 nga po, nakasali po ako sa MTAP or yung Math Challenge. Nung grade 2 po ako is meron din po Math Challenge. And sa po uli ako, sa napiling maging contender ng MTAP po or yung Math Challenge na po yun. So, kaya po, gusto ko yung masasalamat ko sa Panginoon. So kung grade 1 po ako, nanalo po ako ng district level. Kung grade 2 po ako, is nanalo din po ako ng district level. Pero pagdating po ng sectoral or sectorial, is natalo po uli kami. And nung grade 3 naman po, nundag po tayo sa grade 3 kasi baka pumakain ko yung oras na mag-exhort. Diba? So nung grade 3 po ako, is meron po ulit Math Challenge. So grade 1 and grade 2 and grade 3 is meron po MTAP or yung Math Challenge na po yun. So isa naman po uli ako sa napiling contender sa Math Challenge po ngayon. At sa kaya po nung naroon ng grade 1 and grade 2, nanalo po kami sa district. Nung grade 3 din po is nanalo din po kami sa district. Pero pagdating po ng sectoral, talo naman po ang school namin. Hindi ko po ba alam kung malas po ba kami sa sectoral level na nanalo po kami kapag district level na, pero kapag sectoral level na, kapag talo po kami kapag sectoral level na, pero kapag district, panalo po kami agad. So, ganun po siguro yung pinangyari ng Panginoon sa aking buhay. So, ang naalala ko po sa aking po pag-aalala, hindi po ako nagkakamali nung quarter 2 po tayo na grade 3 po ako, is doon na po yung mga balik-balitang COVID-19. So, doon na po nakabalitaan ng coronavirus. Kaya, nung grade 4 po ako, hindi lang po kami nag-face-to-face classes. Kumbaga, modular learning classes na po yung nangyari. So, kumbaga, nandun po yung hirap bilang isang bata na pupunta ka ng school or si mama, si papa, kukuha ng module at sasalutan mo lang sa bahay. So, nandun po yung hirap. At ito po, sasabihin ko po sa inyong lahat na nagawa ko rin po, kumbaga, mag-cheat. Mag-cheat po sa mga module. So, alam ko po na alam nyo, yung sa likod na answer key, alam niyo po ba yun? Alam po ba? Alam niyo po yun? So, yung naranasan ko din po na yung ba sa face-to-face classes, nakikita po tayo, monitor po tayo ng ating mga advisor. So, kapag yung pandemic po, naranasan ko po na coaching sa aking mga busay na. So, punta po ako sa kwarto, lahat po ako ng pintuan, kunin ko po yung LP ko, kunin po yung mga module ko sa lahat ng subject, lalagay ko po yung lahat sa likod at go-open po po. So, ganun po yung naranasan ko nung grade 4 ako. At hindi lang po nung grade 4 ako na nagawa ko yun, kundi nung grade 5 din po is nagawa ko yung ganoong bagay. So, grade 4 and grade 5, dahil kumbaga yung parang ako po noon na wala namang nakakita sa akin, diba? Hindi ko na lang open, mas mapapadali pa ako. Kumbaga yung naging mindset ko is kopya, laro. So, bagamat inuuna ko yung pag-aaral, useless din po kasi nga po hindi naman po, kumbaga, wala naman po doon yung hard work. So, nung grade 6 naman po ako, is yun nga po, nagbalik po yung face-to-face classes. So, doon kumbaga, nahirapan po ako nung grade 6 po kasi grade 4, grade 5, hindi naman po, kumbaga po tayo nag-aaral kasi nga po, pinakopya ko lang naman po sa likod. Kaya nahirapan po ako pagdating po nung grade 6 po ako. Pero sabi nga po, palaging mabuti po yung Panginoon. Sa quarter 1 po ng grade 6 ako, and quarter 2 is with honor po ako. So, nung quarter 3 po ng grade 6, kumbaga dito ko po nalaman na gusto po akong balipate ng aming mga parents sa private school pagdating po ng high school. So, kung sa private school po yun, alam niyo po yung school sa San Ildefonso na Tignan, yun po ako pinalipat. Sa school po yun. So, sa una po is, ayaw ko po kasi, syempre, malayo po yung babalihin. And syempre, malayo, ayaw ko po naman na hindi
kumbaga, nung bata po ako, is hindi ko pa po alam yung word na advanced reading. Yung grade 6 po ako, is yun po yung, kumbaga, kinakitan ko. So, nung bakasyon po ng grade 6, advanced reading, and inuhulaan ko po ang yung possible natin ng quarter 1, grade 1. Para nang sa ganon, is ma-equate ako na kaagad na nag-advanced reading po ako. So, yun po, dumating na po yung panahon na first day of school po namin sa St. John, which is grade 7 po ako noon. And, nasama po ako sa tinatawag na STAR section. So, sa bawat department po ko sa curriculum is meron po tinatawag na STAR section. Sa STAR section po yun is nandun po lahat ng mga, sabihin na po natin, may napamalas na lalo o nakakuha ng mga karangalan. So, napasali po ako doon. And syempre po, sa first step school po, nandun po yung introduce yourself, yung ba? So, ako po, nakalimutan ko po mag-ready na introduce yourself, kung baga yung motto. Pero yung mga klase ko po noon, baga English, sabi po ba ng patay tayo dyan, wala akong na-ready English ngayon. Kung baga, sa introduce yourself pa lang po, kung baga, nice ko lang kunin yung boto, yung mga guro, para mapasali po ako sa mga may karangalan. So, hindi naman po yun sinasabi simple, pero gusto ko po sanang kunin yung baga, yung boto po ng mga guro para mas mamadali po yung aming pag-aaral. So, talon po tayo ng quarter 1. Quarter 1, tumating po yung time na honors assembly. And sa honors assembly po namin, kung sino po yung huling matawag, siya po yung rank 1. So, po, ang honors assembly po namin, paunti po yung bilang ng mga di pa natatawag. Ganun din po yung kaba ko. Diba? So, dumating po yung time na dalawa na lang po kami hindi natatawag. So, baga, nandun po yung kabog ng dibdib ko na. Wala na ako ng bago or lang po. So, nag-complete po ako noon habang sa kalagitnaan ng honors assembly na, Lord, gusto ko magkakapan ako kasi magandang panimula ito ng academic ko sa grade 7. Para naman sa grade 8, para naman sa grade 7 na overall, makuha ko yung highest. Para sa grade 8, is wala nang babayaran yung parents ko. So, ganun po yung prayer ko, paulit-ulit ko pong ginagawa yun habang honors assembly po. And dumating na po yung time, tatawagin na po. And sa kabutihan pa rin po ng Panginoon, is natawag po ako una. So, meaning to say, ako po yung rank 2. And yung huli pong natawag, is isa po sa mga klase ko na masasabi ko po, kumbaga, matalino po talaga siya. So, yun na po. Sa quarter 1 po, hindi man po ako naging rank 1 or hindi man po ako nakakuha ng rank 1 sa klase po namin. Pero nandun po yung nag-win high honor po ako. Kasi yung average po na ng quarter 1, kung hindi po ako magkakamali, is 96.2 and yung average po ng rank 1 po sa amin is 96.5. So, alam naman po natin na kapag 5 ba, is i-round off po siya to the, i-round off po siya ng pataas. So, yung sa akin po is 96.2 at nag-retain po yun as 96. And sa kanya po is 96.5 kaya tumaas po siya ng isa at naging 97. Kaya yun po yung dahilan kung bakit naging rank 1 po yung isang ng klase po ngayon. Ako po is naging rank 2. So, talon po tayo sa quarter 2. So, kumbaga sa quarter 2, dito na yung mga contest, dito na yung mga intramurals, dito na yung ibang contest na maaari yung salihan. So, ako, napag-alam ko na kapag pala sumali ka sa mga contest na yun, may mga possibilities na magiging bonus yung exam mo or magkakaroon ka ng class sa mga exam. So, isa po yung sa paraan na sumali, halos po lahat ata ng contest sa school namin noon, sinalihan ko para lang maging excuse sa exam na ito, na magkaroon ng class sa mga subject na ito. So, ganun po yung nangyari. So, tuloy na po tayo sa honors assembly po ng quarter 2. So, kagaya po ng quarter 1, dalawa na lang po kami hindi natatawag. So, kumbaga, nandun po yung kaba ko bilang isang estudyante na sana naman, Lord, makakuha ko ng rank 1 ngayon kasi yung quarter 1 is konti lang naman ang labang na sa akin. And sa pagpilihan po ng Panginoon, sa pagkakataon po ngayon, is nauna pong nabanggit yung pangalan. Nauna pong nabanggit yung pangalan po kung nag-rank 1 po ng quarter 1 po sa akin. So, sa quarter 4 po, tuloy na po tayo. So, overall po noon, quarter 4, hindi mo po inaasahan na mangyayari gano'ng bagay. Pero ako po, yung naging rank 1 po overall sa klase po namin. And nakuha ko po yung goal ko ng grade 6 ng with
bagay na yun sa hindi pa lang panahon, alam niya sa buhay mo kung ano yung mararapat mo. So, sa pagpapagtoo ko ito, isang bagay lamang po yung nalaman ko na alam ng Panginoon ang lahat ng pinagdadaanan natin. Kaya magtiwala lang po tayo sa lahat ng Panginoon at yung pagbibigay ko is hindi kawalan. Ito po lang ang aking po ibabahagi sa Diyos po ang pinakamataas na kabuli. Ayan po guys, nagbibigay na po ng merienda. Hindi na tulig no? Magandang hapon po mga Amarpay. Ayan, nagtitimpla na po sila ng merienda. Masarap ba yan? Dalawa lang. Pakapsili yung masal. Masaya? Enjoy ba kayo? Tingnan nyo, nakinig lang kayo, umupo lang kayo, nabusog pa kayo. Saan pa kayo? Ito na kayo sa YFC
Ayan po si... Ita. Oh, ika. Thank you. Ano si? Awan na. Kumain ka na rin. Ayan po. Bibitawan mo, manakbag yan. Na? May Nokia ka yan? Ito metong.
malayang gumamit ng kanyang buhay, Panginoon, maging ang buhay po ng bawat isang Kristiyano. Gamitin mo, Panginoon, ang pagnubayan kami lagi, O Diyos, at ikaw sa malayang gumawa, Panginoon, sa buhay, pagbago ng buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa aming pong pag-uwi kami ng samahan at ingatan, Panginoon, makarating ng ligtas ng bawat isa po sa kami at sa araw po ng bukas ay inamo po ang kanyang sa iyo pagluwalhati sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord.